Pangalawang araw na po no, na napakaganda ng panahon dito sa aming lugar. Sinasamantala na po natin yon para tayo po ay gumawa ulit dito. So makapag full time ulit tayo sa paggawa dito sa ating farm. Ito na po yung inuna natin sa area dito sa tapat ng ating mga pabahay ng manok. So ayan, medyo nabawasan na natin dyan. Yung dating na landslide na nakaumbok dyan ay natanggal ko na rin po. Bali konti na lang yung mga natitira. And balak na rin po natin talagang paluwagin para naman hindi na tayo nag-aala sa susunod na uulan po ng ganong kalakas. So kakatapos lang po nating magpakain ng ating mga alaga at siniparate ko na rin po yung lahi ng manok natin na may lahing Brahma. Bali meron po tayong 4 na inahin tsaka isang rooster na iniwan. So ito na po sila, malalaki na rin po. Bali iniwalay ko sila mga ka-agri dahil ayokong may halo sila sa lahi ng native, dahil nga mini-maintain po natin yung mga native na manok natin. So yun po kasi yung hinahanap sa atin no, ng ating customer, yung native talaga. At ito yung plano natin dito sa ating mga manok na pinalahing to. So itong Brahma ay paparamihin pa rin naman natin, pero hindi ko alam kung mahanapan natin ng market. So titesting po natin siya sa egg production mga ka-agri, kung maganda po yung magiging production nila. And kahapon is dinala ko na rin po itong ating nag-iisang pato doon na naglilimlim dahil nga sa namisa na siya. So ayan na po sila mga ka-agri. Bali mayroon po siyang 7 na sisiw. Bali 7 lang po yung kanyang naging sisiw dahil yung 2 is mortality po natin. Hindi na po sila nakalabas sa itlog. Namatay po sila sa itlog mga ka-agri, kaya lang nakrack na siya. So umalis na kasi yung inahin mga ka-agri no. Bali lumabas na siya sa ugat, kaya siguro yon hindi natuloy yung 2. And meron po tayong isang mahina dyan na na-observe ko kanina. Hindi siya kumakain. So hindi pa siya kumakain mga ka-agri. So yan po yata siya, parang matamlay yung kanyang mata, parang laging nilalamig. So hindi ko alam mga ka-agri kung magsusurvive yan. Pero ayun, meron po tayong 7. So natutuwa tayo sa mga sisiw kanina dahil nga pinapanood natin silang kumakain. So ayun, sana mag-survive sila mga ka-agri para naman marami tayong palakihin para may benta. So dumadami na po yung alaga natin mga ka-agri. At habang sila po ay patuloy na dumadami, lumalaki na rin yung ating gastusin dito sa farm. Kaya dapat baka na talaga tayo, makapag-produce na tayo at makapagpalaki para naman may tustos tayo sa kanilang pagkain, dahil nga sa napakalakas na po nilang kumain mga ka-agri. Lalong-lalo na po itong ating mga pinapatinig na Muscovy duck. So ito, naka-automatic feeder pa rin sila. So open po yung kanilang pakain mga ka-agri. Bali naglalagay tayo ng umaga tapos hanggang hapon. So yung nilalagay natin ng panghapon ng mga ka-agri hanggang umaga na naman nila yon. Hindi naman natin sila binibigyan ng talagang napakarami dahil nga sa baka mapanis. So ayan, so napakarumi na po ng kanilang kulungan dahil nga sa mahilig sila sa tubig mga ka-agri at laging basa. So ayan, so ino-open natin sila sa pagkain ng mga ka-agri dahil nga sa inahabol natin hanggang December para naman tayo, benta na tayo hanggang December. And sana magtuloy-tuloy yung ating production dahil nga may mga nagliliblib na naman dito. So dito mga ka-agri 3 po yung nagliliblib dito, and may pumapasok po na isa. So hinala ko doon is nangiitlog pa yung isa dahil parami po yung itlog. So yun po yung problema dito sa ating ginawag pa itlogan. Parang ayaw nila sa iba at nagsasama-sama sila mga ka-agri. So
So dito sa manok naman is okay naman na dalawa yung naglilibnib at may nangingitlog po ulit. So ayan. So tuloy-tuloy na po talaga yung ating pagpaparami. Talagang nag-start na pong nag-start na pong magitlog itong ating mga inahin. So may mga sisiw na tayo doon. At yung mga natin mga ka-agri, mga dumalaga, so yung mga yan ay malalaki na naman. So hanggang December siguro may magitlog na rin sa mga dumalaga natin. Pero ito medyo maliit pa yan. Ayun, yung pula tsaka orange. Ito medyo maliit pa. Pero tatlo na naman po siguro yung malapit ng mangitlog mga ka-agri. Tapos dito sa Muscovy ducks natin ay ito yung mga susunod siguro natin. So pag nag-start naman na tayong makapagbenta mga ka-agri ay wala naman ng problema sa patuka. So ang gagawin po natin dyan para matustusan nga, hindi po tayo magbibenta ng bultuhan. So magwi-weekly tayo para tuloy-tuloy po yung pagbibenta natin. At the same time yung may bibenta siguro natin na 10 piraso weekly mga ka-agri ay kaya na pong tustusan yung ating pambili ng patuka. So kahit yun lang muna mga ka-agri ang natin, unang maging natin achievement yung matustusan na po yung pagkain ng ating mga alaga. Doon na po sa napoproduce natin. So hindi na po sa galing sa mismong bulsa natin. So ayun nga po yung sinasabi ko ng mga ka-agri, kumakain na po yung iba, pero yung isa nandun lang nagiginig. So parang nilalamig siya. So ayun, mapapansin nyo. So parang ito po yung mahina mga ka-agri. Hindi ko po siya nakikitang kumakain man lang. So pero malakas naman siya mga ka-agri. Parang hindi ko lang napapansin na hindi siya kumakain. And dito naman sa mga panabong natin mga ka-agri, so itong ating koleksyon. So okay na po yung isang inahin natin, yung medyo yung hindi siya itim, lumalapit na po siya sa rooster. Maganda po yung ginawa natin sa kanya na iniwalay muna natin siya ng 2 araw. So at least ngayon ay hindi na siya natatakot sa rooster, and parang siya po yung maunang mangingitlog. So ayun, sana naman at makapagparami rin tayo ng panabong mga ka-agri. So ayun nga yung ginagawa natin mga ka-agri, sinasamantala natin yung magandang panahon para naman at least kahit papaano yung mga araw na hindi tayo nakapagtrabaho ay mabawi natin. So unahin ko lang muna dito, and pag nakita ko medyo maluwag na, balik ko ulit tayo dun sa may tatayuan ng kubo, dahil yung tatayuan naman natin ng kubo mga ka-agri hindi naman namin namadali. Next year na po yun sigurado na mga ka-agri. So ayun lang po sa araw na to. Sana sa mga susunod na video natin ay abangan nyo pa rin mga ka-agri, para naman kahit papano ay makita nyo itong aming mga ginagawa dito sa farm, itong pag-i-improve namin. So matagal talagang improvement to. Ayun, at least merong nangyayari kahit papaano mga ka-agri.